Doktor, linis ba talaga to? Huwag kayong mag-alala mga estudyante. Marami na akong na-experience. Di na ako estudyante. 21 anyos na ako. Mas mabuti yan. Lahat ng babae dadaan dito. Tiwaala ka. Gagawin kong maayos. Di malalaman ng lalaki mo. Hawakan niyo siya. Doc. Ayoko na. Nagsisisi na ako. Titigil na ako. Ayoko na talaga. Pagsisisi ko to, di ko ipapalaglag. Wala nang pagbabago. Sabi ko na ayoko na, di ka na. Pero naka-reserve na ba? Simulan nyo. Ano pang hinihintay? Habulin. Mamamatay na ba ako? Boss Zhu, nakabalik ka. Balik tayo sa zoo. Ginoong Joe, may rayuma po kay. Ako na po ang mag-aalaga kay Binibining Wet. Bitiw. Baguhan ka ba dito? Opo. Kung ayaw mo na ng kamay mo, wag na. Fuzel. Nauunawaan ko, sir. Masakit. Ginoong Joe, nagkakamali po ako. Hindi ko alam ang protocol. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ginoong Zhu. Lumabas ka ngayon din sa Hancheng. Kung hindi, mawawala ulo mo. Opo. Tandaan mo. Siya ang asawa ni Ginoong Zhu. Kapag may maling tawag pang nangyari, ganyan din ang mangyayari. Opo. Gabi na po, mauna na kayong matulog. Pinapalayas mo ba? Sa tingin ko kasi, matanda na ako. Hindi na kailangan ng kasama sa pagtulog. Natatandaan mo ba noon 10 taon? Nang kuling kita sa zoo family, sinabi kong paglaki mo, ikakasal kita sa akin. Xiao Bao. 21 ka na. Oras na para matuto ng mga bagay. Anong nangyayari? Ako, hindi ako pwede ngayon. Nagdadalang tawa ko. Mukhang wala. Tuloy na natin. 3 buwan sa abroad. Miss na miss kita. Boss Zhu. Natatakot ka. Hindi. Kahit lagpas na ako sa 21. Pero, hindi mo pa ginawa. 21th birthday ko. Nakakalimutan ko. Yung regalo para sa'yo, di mo ba natanggap? Nakuha ko na.
Pero gusto ko pa ring magdiwang kasama ka. Pwede ba? CJ. Maliligo muna ako. Maaga kang matulog. Kung malaman ni Zhu Hansheng, nagdadalang tao ako sa iba, papatayin niya talaga ako. Pero yung mga illegal na klinika, di na pwede puntahan. Sa malaking ospital madidiscover. Ano nang gagawin ko? Alam ko na. Jia, pwedeng bigyan mo ako ng pamparegla? Basag na ang screen. Bakit mo pa ginagamit? Para makatipid ako. Pinapunta kita sa Zoo Family. Para magtiis ka ba? Bakit 10 taon kitang sinanay? Hindi ka pa rin marunong magpahalaga. Dahil ako si Wen Bao. Basta may makakain ako. Kontento na ako. Wala na akong hihilingin pa. Bumili ka agad ng pinakabagong cellphone. Wen Bao. Kung magtitipid ka pa, magagalit ako. Alam mo ba mangyayari kapag nagalit ako? Alam ko. Hindi na ako magtitipid para sa... Mabuti. Ginoong Zhao, masahe kita. Anong nangyari? Kung ayaw mong magalit ako, huwag mo akong hawakan. Hindi kita hahawakan. Matulog ka, hindi kita yayakapin. Ginoong Zhao, kung malaman mong may ginawa ako, masamang bagas ilaban sa'yo, hihiwalayan mo ba ako? Wen Bao mula ngayon, asawa na kita sa batas. Tandaan mo. Ako si Zhu Hansheng, walang diborsyo pagkamatay lang. Ayoko pa mamatay. Ang batang ito, dapat hindi malaman ni Zuye. Ito po ang cellphone na ipinaghanda ng amo para sa inyo, Mrs. Salamat po. Mrs. Huwag po kayong magpasalamat sa amin, Mrs. Ayaw po naming mamatay. Kung hindi magpapasalamat, Aalis na po ako. Xiaobao, buntis ka pala. Jia, hintayin mo akong makalabas para mag-usap. Saan po pupunta ang misis? Ano ang resulta sa hospital? Hirap po talaga magkaanak ang misis mula pa noong una. Delikado sa buhay kung pipilitin ng panganganak. Gumawa ng peking medical report. Sabihin sa pamilya Zhu, baog ako. Master Joe po. Opo. Magpadala ng sasakyan para subaybayan si Mrs. Sige. Bilis Xiaobao, naiinip na ako, buntis ka pala. Ni Master Joe. Di nakaupo ka na ng matiwasay, bilang punong apong may bahay ng Joe. Nako naman, ang galing mo talaga. Payat ka ng payat. Matibay naman pala ang tiyan mo ha. Hindi kay Master Zhao. Ano? Kanino ba? Parang, sa isang binata. Wen Baobao. Ang tapang mo naman, naglakas loob kang hanapin si Young Master.
Ano ba tong babaeng to? Sabi niya hinahanap niya si Young Master. Bakit ang gulo mo? Nandyan si Master Joe. Ang gwapo-gwapo. Sinong Young Master ang hinahanap mo? Hindi sapat si Master Joe. Hindi ko alam. Hindi ka pa nahahawakan ni Master Joe. Ikaw. Hindi ka makapag-antay. Hindi naman. Ano ba? Sabihin mo na. Nagpapagamot sa ibang bansa si Master Zhu. Gusto kong magtrabaho para sa sarili ko. Para makabili ng regalo sa kanya. Pero pinapainom ako ng alak ng mga customer. Nalasing ako at ang init. Bakit hindi mo siya ireklamo? Hindi ako makapaglakas loob. Kung lumabas to, malalaman ni Master Zhu. Naaalala mo pa ba ang hitsura niya? Pero naalala ko, sa kanyang baywang, may parang bituin na umbok. Anong klaseng nobela to? Umalis ang asawa sa loob ng 3 buwan. Pagbalik, naglilihi ang asawa. Kung malaman ni Master Joe, niloloko mo siya, papatayin ka niya. Hindi ko sinasadya. Jia, tulungan mo ako. Malaki na ang bata. Kailangan pumunta sa ospital. Hindi pwede sa ospital. Kung pumunta sa ospital, malalaman ni Master Zhu. Hindi to biro. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang mag-alala, doktor ang kuya ko. Aayusin niya para maging sikreto. Tara na. Umalis na sila. Ang mga batang babae ngayon walang modo. Ang bata pa, niloloko na ang asawa. Oo nga. Ang bata pa, nagpalaglag na. Baka hindi na makabuo pag gusto na. Tara na rin. Sino nung pinag-usapan nyo? Yung dalawang umalis kanina. Anong sinabi mo? Ano? Wala namang mali sa sinabi namin. Mukha kang maliit na puting kuneho. Pero hindi ka mapakali. Ikaw. Tara na. Panginoong Joe, hindi po si Mrs. ang pinag-uusapan nila. Kaibigan po siguro ni Mrs. Anong nangyari? Ako. Hindi ako pwede ngayon. Sa ospital. Mrs., huwag mong ipagkanulo si Panginoong Joe. Kung hindi, sa ugali niya, sasabay kanyang pupuksain. Xiaobao, okay ka lang. Wala, bigla na lang akong ginaw. Parang may malamig na hangin. Unang beses kong gagawin ito, syempre natatakot ako. Huwag mag-alala, sasamahan kita. Salamat, Jia. Malamig kaya sa operating table? Hawakan mo lang ang kamay ko. Bibigyan kita ng lakas. Kuya, samahan ko kaya si Xiaobao. Nakahanda na ang operating room. Pasok na kayo. CJ, Pero bago tayo pumasok, may sasabihin ako. Mahina ang katawan mo ngayon. Kung ipipilit mong magpa-aborto, baka hindi ka na magkaanak. Sigurado ka bang ipapa-aborto mo ito? mas gusto kong manatili kay Panginoong Zhu. Pero hanggang kailan mo ito may tatago? Malalaman din niyang hindi ka birhen. Hanggat kaya, itatago ko. Siya na lang ang pamilya ko. Xiaobao ko. Ano ba talaga ang nangyari 10 taon na ang nakalipas? Nanay, huwag mo akong iwan. Nawala na ang tatay ko. Hindi ko kayang mawalan pa ng nanay. Tahan na, Bauer. Yung mga pumilit sa tatay mong magpakamatay.
Nakaganti na ako. Mula ngayon, sumama ka na kay Boss Joe. Dati naming kapitbahay siya. Malaki ang kapangyarihan niya rito. May kakayahan siyang protektahan ka. Boss Joe. Pakiusap. Wenbao. Sumama ka sa akin. Ganun pala ang dahilan, kaya pala nakakatakot siya. Bakit hindi mo siya maiwan? Pero Bao, siya lang ang lalaki sa buhay mo. Totoo ba ang nararamdaman mo sa kanya? O nagkukunwari lang siya? May kapansanan siya. Baka ikaw lang ang sandalayan niya sa buhay. Hindi ko rin alam. Magpa-opera ka na. Xiao Bao, may ipinadalang babaeng doktor. Kuya ko para sa'yo. Pagkatapos ng operasyon, pasalamatan mo siya. Jia, malaking tulong ito sa akin. Huwag ka nang magsalita. Mag-ipon ka ng lakas. Huwag kang matakot. Aanestesiyahin na kita, para kang matutulog lang. Pagkagising mo, wala nang sakit. Magsisimula na ako. Zeo, Boss Zeo. Anong ginagawa mo? Ginoong Zeo. Si Xiao Bao ay narito para sa check-up sa babae. Pagsusuri sa babae. Tama. Sino po ba kayo? Bakit kayo basta pumapasok sa klinik ng babae? Asawa ko siya. Kahit asawa mo, hindi pwede. Napaka-personal nito para sa babae. Ano ang ipapatingin mo? Natatakot lang ako na marumi ako. Sa mundong ito, walang babaeng mas dalisay kaysa sayo. Sino mang magsabing marumi ka. Pipigilan ko siyang magsalita magpakailanman. Walang nagsabing marumi ako. Hindi na natin gagawin. Nakakatakot. Parang demonyo siya. May ganito palang nakakatakot na tao. Anong nangyari? Natakot ako. Wala, nag-iisip lang. Bakit ka pumunta sa ospital? Ipatingin ang binti. Ah, ganun pala. Nasaktan ko ba ang binti mo nang maupo ako? Kung may pakiramdam sana. Hindi ako sasakay sa wheelchair na ito. Pasensya na po, Ginoong Zeo. Bakit ka nagpatingin ng ganong sakit? Natakot ka ba sa sinabi ko kahapon? Alam kong ayaw mo sa dumi. Para sa akin ikaw ang pinakadalisay. Kahit galing ka sa puti. Para sa akin isa kang puting lotus. Paano kung madumhan ang lotus na ito? Kung ang puting lotus na ito ay madumihan? May tinatago ka ba sa akin? Sino ang humawak sa'yo? Nagpapalagay lang ako. Kung sakaling gagawa ako ng kalokohan kay Boss Zeo. Ano ang gagawin ni Boss Zeo? Papatayin kayong magsing-iro. Titibagin ang mga buto ninyo. Saka ako paputok sa sarili. Handa ka bang gawin yon? Hindi ako maglakas loob. Mabait ka. Itulak mo ako sa kaina. Wow! Para sa akin ba ang lahat ng ito? Nagustuhan mo? Gusto ko. Galing kay Marie ang cake. Ang tagal ko nang hindi nakakain ito. Bakit? Kulang ba ang perang binibigay ko para makabili ng cake? Sapat na. Gusto kong sabay tayong kumain ni Boss. Mas masarap pag sabay.
Karaniwang masaya ang mga babae sa karawan. May kasamang mga kaibigan. Samantalang sa loob ng 10 taon, ako lang ang kasama mo. Nakakaramdam ka ba ng kalungkutan? Ayaw ko sa pagkakaibigan. Ang tatay ko, pinatay ng sarili niyang matalik na kaibigan. Ngayon taon-taon nandito si Boss sa aking kaarawan. Sobra na ang kasiyahan ko. Ako na. Salamat, Boss. Ang ganda ng pagkakahiwa mo sa cake. Masarap. Kapag kinain mo ang cake na ito, opisyal na nakatapos ka na ng iyong ika-21 na kaarawan. Pwede na ba tayong maging opisyal? Ako. Buntis ka ba? Sandali lang, pupunta ako sa sea. Naku, malalaman na nila ang morning sickness ko. Wenbao. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Nasira lang ang tiyan ko sa kinain ko. Okay na ako pagkatapos sumuka. Mukhang dapat nang magsara ang bakery na to. May problema talaga ang sikmura. Wala itong kinalaman sa cake. Sir Zhao, wag ninyong idamay ang inosente. CJ, hindi ko idadamay ang inosente. Sabihin mo nga ang totoo. Bakit ka pumunta sa ospital? Ano talaga ang ginawa mo doon? Nagpa-check up lang ako sa fee. Alam niyo naman yun, di ba? Bakit may anesthesia sa check-up? Ayoko lang masaktan kaya ganun. Hanggang kailan mo ako itatago? Paano kung malaman ni Sir Zhu? Papatayin niya ba ako? Yung kaibigan mo bang si Yanjie ang buntis, sinamahan mo siyang magpa-abort. Kaya ayaw mong sabihin. Kaya pala patago kang umalis, hindi ba? Jia. Pasensya na, kailangan kitang isangkot. Nakita mo ba talagang nawala ang isang buhay? Kaya ka natatakot hanggang ngayon? Walang kasalanan ang sanggol. Hindi dapat sila magdusa sa pagkakamali natin. Xiao Bao. Huwag na tayong magkaanak, okay? Bakit? Ayaw na ayaw ko sa mga bata. Kahit sarili nating anak, Mahirap talaga kay Mrs. Mabuntis kung pipilitin pa rin. Maaaring mamatay siya. Ayoko. paano kung mabuntis ako? Hindi magyayari yon. Kung sakaling mabuntis, papalaglagin natin. Sa tingin ko, tama ang iniisip mo. Naniniwala rin akong hindi pa ako handa. Na maging mabuting ina sa ngayon. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Gusto ko lang sanang tayong dalawa ang magsama ng tahimik. Matulog ka na muna. Ikaw naman, Masama ang pakiramdam mo ngayon. Hindi tayo pwede sa ganoon. Pababayaan ko muna sarili kong kumalma. Wenbao, alam kong natatakot ka, pero huwag mo akong patagalin. Kung hindi, iisipin kong kulang ang pagmamahal mo. CJ. Hindi magyayari yan. Kung sakaling mabuntis, papalaglag ko. Anak. Maling panahon ang pagdating mo. Kahit na si Zhu Hanxing ang ama mo. Hindi ka rin niya mamahalin. Sa susunod na buhay, huwag mo nang piliin maging anak ng masamang inang tulad ko. Jia, tulungan mo akong magpask ng operasyon. Nasa akin ang cellphone ni Yan Jia. Ako si Yan Lo, ang kuya niya. Kuya Yanji, salamat sa tulong. Pero may nangyaring problema. Pwedeng magpask ulit ng operasyon. Nasubukan mo bang hanapin ang tunay na ama ng bata? Dok Yan, alam mo na pala?
Bilang doktor, kailangan kong malaman ang tunay na kalagayan ng pasyente. Ayaw kong hanapin siya. Si Zhao lang ang nasa puso. Isipin mo na lang na ako'y babaeng walang modo. Ang takot ay hindi pag-ibig. MS, when, pag-isipan mong mabuti. Dok yan, ano ang ibig mong sabihin? Natatakot ba talaga ako kay Zhu Hanshin? Kaya hindi ko siya maiwan. Kuya, bakit mo kinuha ang phone ko? Gagamitin ko lang. Anong gamit? Para saan mo gagamitin? Para akayin ng isang batang babae na nagkakamali. Kuya, naloloka ka na ba? Ikaw pa ang naglakas loob na payuhan si Xiaobao at si Joe na demonyo para hanapin ang tatay ng bata. Gustong-gusto mo bang mawala ang pamilya natin sa Hansheng? Naiisip ko lang. Kung talagang mahal ng lalaki ang isang babae, tatanggapin niya ang lahat ng imperfections nito. Hindi dapat takot ang nararamdaman nito. Hindi ako nananakot. Baka ito na ang huling anak niya. Ha? Ganun ba kagrabe? Pero okay lang. Maraming babae ngayon, ang gusto ay hindi magkaanak. Iba ang hindi kayang magkaanak sa ayaw magkaanak. Kanina sa ospital, narinig mo naman, sa sitwasyon niya. Ano sa tingin mo ang pinakagusto niya? Pamilya. Dahil nawalan siya ng pagkakataong tawaging nanay, paano pa siya, hindi maghahangad na tawagin siyang ina? Kuya, halos maiyak ako sa sinasabi mo. Bakit kailangang maranasan ni Xiaobao ang lahat ng ito? Sa kanyang maselang pagkatao, gaano katagal baka siya makabangon? Hanggang ngayon, nagpipilit lang siyang mabuhay. Kaya dapat gabayan mo siyang mabuti. Pero kuya, ganito ka ba palagi? Sa mga pasyente mo, sobrang alaga. Wala akong ganyang kalaking oras. Eh bakit ikaw? Naiisip ko lang, napakabait niya. Inosente siya. Ayokong magsisi siya habang buhay. Eh ako, Kaibigan ng mabuting babae. hoy. Ang lala ng paboritismo. Pero tama si kuya. Hindi pwedeng maging masama ang mabuting intensyon. Kailangan kong payuhan si Xiaobao na panatilihin ang balita ngayon. Mary's Cake House pinakamalaking tindahan sa Han City. Isang gabi lang, nalugi at nagsara na. Ano ang kinabukasan ng luxury cake market? Gising ka na. Anong sasabihin mo? Bakit mo pinabagsak ang Mary's Cake House? Hindi ka ba nangako sa akin na hindi maapektuhan ang mga inosente? Ang produktong hindi tumatakbo sa panlasa, natural dapat tanggalin sa merkado. Wenbao, dapat alam mo, hindi ako madaling kausap. Ang mga bagay na hindi ko matitiis. Walang pag-uusapan pa. Kahit ang pakiusap ko ay hindi papansinin. Ang paglapastangan sa aking hangganan. Hindi pwede. Kumain na tayo ng almusal. Kung hindi mo gusto ang almusal, papaalisin ko ang bagong chef. Hindi naman. Masarap naman ito. Hindi ako maselan. Arroz caldo na may isda pala? Ang baho ng isda. Ano ng problema? Mabango at paborito ko ito. Wenbao, tiisin mo lang. Kailangan mong tiisin. Tingnan mo, naubos ko lahat. Mabait ka. Kunin mo ang mga gamit. Opo. Ano ito? Mga regalo. Nagpalaglag ang kaibigan mo. Kailangan niya ng sustansya ngayon. Samahan mo siya ng madalas. Sabihin mo sa kanya. Ang pagpapalaglag ay hindi dapat ikahiya. Minsan responsibilidad din ito sa bata. Aba, si Sir Zhu pala. Ang lubos na nag-intindi sa hirap ng babae. Pero itong napakabait na si Sir Zhu, nagawa ko pang magkasala sa'yo. Pasensya na, Sir Zhu. Ano yan? Bakit namumula mga mata mo? Wala lang. May pumasok lang na buhangin. Sir Zhao.
Salamat sa'yo. Bilis, umalis ka na. Baka hindi ka na makauwi mamaya. Aalis na ako ngayon din. Paalam na, Sir Zhu. Kailan pa natuto ang batang to ng ganitong pagpapaligoy? Jia. Xiaobao, bakit ang aga mo dumating? Hindi ka ba takot malaman ng asawa? Gusto mo bang mamatay? Siya mismo ang nagpakuha sa akin. Siya ang nagutos sa'yo. O nga pala, Jia. Yung mensahe kong ipinadala kagabi. Kuya mo pala ang sumagot. Sinabi ba niya sa'yo na kailangan ko pa ng isang operasyon? Eto kasi. Pasok muna tayo sa loob. Pumunta ka na lang sana ng simple. Nagdala ka pa ng maraming regalo. Yi Qian Zhu Oral Liquid. Para sa kuya ko ito. Hindi. Para kanino to? Hindi naman siguro para kay mama. Matagal na siyang menopausal. Para sa'yo ang mga ito. Noong araw na akala ni Sir Zhu, ikaw ang buntis. Ano? Jia, sampalin mo na ako. Array. Aking munting Gia. Ikaw talaga. Tanga ka ba? Bakit kita sasaktan? Kasalanan ko't hindi ako nag-isip ng maayos. Ang lalaking tulad ni Ginoong Joe, paano tayo makakalusot sa kanya? Pero mas mabuti na rin ito. Hindi ka muna niya mapaghihinalaan. Jia, ang bait mo sa akin. Saan ako karapat-dapat sa turing na ito, na magkaroon ng matalik na kaibigang tulad mo? Ang dami mo ng pinagdaanan. Karapat-dapat ka ng konting ginhawa. Busog. Yamang hindi alam ni Johan Sheng ang pagbubuntis mo. Dapat nating samantalahin ito, para mag-isip ng ibang paraan. Hindi pwede. Lalong lumalala ang pagsusuka ko. Hindi ko na ito maitatap. Jia, kung pwede ngayon na, pumunta na tayo sa ospital. Hindi ko na alam kung kailan pa. Ako'y makakalabas muli. Sige, tatawagan ko na ang kuya ko para magpa-schedule. Kakain muna tayo, okay ba? Esan, Mainit na milk tea na may pulang asukal. Bawal sa buntis ang malamig. Jia, kailan tayo pupunta sa ospital? Sandali, naalala ko bigla. May kaibigan akong manggang anak na, hindi ko pa alam ang ireregalo. Samahan mo akong mamili. Tara. Ang ganda nitong isa. Ganda rin nitong isa. Ang gaganda na ng damit ng mga bata, ngayon. Ang ganda talaga. Gia, alam mo ba ang lak ng sanggol mo? Ganito kalaki, mahigit 20 gramo. At unti-unti, lalaki itong sanggol. Kahanga-hanga talaga ang mga ina. Bakit kita pinaiyak? Xiaobao, pasensya na. Mali ang nasabi ko. Huwag kang umiyak. Ayokong umiyak eh. Pero naaalala ko lang, nakukunin ko ang buhay niya. Sobrang lungkot ko. Ayaw ko sa sarili ko, pero hindi ko alam ang gagawin. Hindi na tayo bibili. Alis na tayo. Anong nangyari? Gusto ko bilhan siya ng regalo. Sana tanggapin niya akong ina. Balik sa tiyan ko sa susunod. Hindi ako nagbibiro. Baka ito na huling anak niya. Sige. Gusto ko ito. Kamusta ka? Ito ang kukunin. Pwede po ba tayong magbayad? Ayan ho. Hindi ko na kailangan ng support. Jia, naipareserve mo na ba sa cellphone? Oo, na-reserve na namin. Tara, bilisan natin. Naipit ang pa ako. Uupo muna ako. Mamaya na tayo umalis. CJ, ingat ka.
Jia, malas ba talaga ako? Bakit lagi kang nagkakaproblema pagkasama ako? Hindi naman. Huwag kang mag-alala. Kasi, namatay mga magulang ko dahil sa akin. Naging pilay pa si Izzy. Ngayon mawawala pa anak ko. Talagang malas ako. Hindi, mali yun. Ako. Tama na, magsasabi na ako. Totoo na, Gia. Pinapakiusap ng kuya ko na huwag mong ipa-abort. Huling anak mo na raw ito. Ano? Huling anak. Hindi ito pagpaparinig. Xiaobao, kailangan mong pag-isipang mabuti. Natatakot ako na dahil sa takot kay Joye. Magsisisi ka habang buhay. Mas mabuti nga kung hindi ka magkaanak. Ayaw naman ni Zoe sa mga bata. Sinabi niya dati sa akin na ayaw niyang magkaanak. Ikaw. Huwag mong kalimutan ang sarili mo dahil lang kay Joye. Seong Chan ito. Nasa'yo ang desisyon. Kung ayaw mo, walang makakapilit sa'yo. Mahilig ka naman talaga sa mga bata. Pero buhay ko ay galing kay Zoe. Sa paningin, mas mahalaga pa si Zoe kaysa buhay ko. Dahil bata ka pa lang. Takot na sumaklat sa'yo pagkawala ng mama. Kaya natatakot kang mawala si Joe. Pero balang araw lalaki ka rin. Magiging independent kang tao. Kapag hindi ka natakot mawala si Joye, hindi ka talaga magsisisi. Hindi ko alam. Gusto mo bang habang buhay na manatili kay Joe? Ipagpapalit mo ang huling anak. Mahal mo ba talaga si Joye? Kung sabihin mong mahal mo talaga siya, mas mahalaga ba si Joye kaysa sa huling anak mo? Pumunta na tayo ng ospital ngayon din. Xiaobao. Kapag nangyari na ito, wala nang balikan. Jia. Paano malalaman kung tunay ba ang pagmamahal sa lalaki? Kapag kayong dalawa ay nagiging intimate, masaya at hindi malilimutan, edi mahal mo siya. Ang init. Xiaobao, magpa-schedule na ako ng operasyon pagkatapos ng 3 araw. Sa 3 araw na ito, dapat mong pag-isipang mabuti ito. Umuwi ka na. Lumapit ka. Lumapit ka. Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na po, Ginoong Zi. Nakipagkwentuhan ako kay Jia ng matagal. Mag-iingat na po ako sa susunod. Alam mo ba kung bakit ayaw kong makipagkaibigan ka? Mga bata talaga, palarong laro. Natatakot ako kapag nabuksan ang hawla. Ang ibon na aking inalagaan ay lilipad na. Hindi po, hindi ako lilipad pala. Mananatili po ako kay Ginoong Zi. Maligo ka na. Baka nagdududa na si Ginoong Zu. Wenbao, alam kong natatakot ka. Pero huwag mo akong patagalin. Kung hindi, iisipin kong hindi mo ako mahal. Nagdududa na yata si Ginoong Zu. Kung palalawigin pa, aakalain niyang hindi ko siya mahal. Pwede bang makipagtalik kay Jia na 3 buwang buntis? Pwede. Pwede. Anong nangyari, Bao? Ah, wala lang. Nahulog lang ang phone. Ingat ka sa susunod. Parang cute na rabbit, pero malikot pala. Bao. Huwag mo akong lolokohin. Ace yan. Kayo pala, pwede bang ibigay mo kay Jia ang phone? Mas makakasagot ako sa tanong mo. Sige, alam ko na. Salamat. Pwede naman, pero hindi advisable. Kung hindi maingat sa pressure, o pagdiin sa tiyan, pwedeng magka-miscarriage. Ikaw mag-ingat. Naiintindihan ko. Salamat, Jifian. Pakidelete na lang ang chat history. Sige. Itong si Jia. Bakit palaging nakakalimutan? Ang phone kay Fian. Nakakahiya talaga. Bakit hindi ka nagpalit? Nakalimutan ko kumuha. Halika, papaliguan kita ng buhok.
Kaya kung gagaan lang si Ain is safe naman siguro yun. Tapos na. Matulog na tayo. Zeo, ikaw, okay ba katawan mo ngayon? Ano yon? Pwede ba? Ako, Nin. Alam mo ba ang sinasabi mo? nais kong maging tunay na asawa ni Bossing Zeo. Bossing Zeo. Gusto ko. Natatakot ako. Alam ko. Unang beses ito para kay Xiao Bao. Magdudugo ba sa unang beses? Meron. Meron, hindi. Hindi ka nag-con... Huwag kang mag-alala. Hindi ko pabubuntisin si Xiao Bao. Bakit? Bakit laging siya ang naaalala ko? Takot lang ba talaga ang nararamdaman kay Bossing Zeo? Hindi pagmamahal, hindi ganun. Mahal ko si Bossing Zeo. Ako ang babae ni Bossing Zeo. Ano ito? Ito ay binili ni Jiajia. Iniwan niya sa akin. Hindi ba't napalaglag na ang anak niya? Bakit kailangan pa nito agad-agad na kandado? Gusto niyang mag-iwan ng alaala para sa bata. Kaya, Totoo ba? Dapat alam mo ito, wala pang isang oras. Mabibisto ko ang pinagbilhan nito. Mabuti pang magsabi ka ng totoo. Behave ka. ako ang bumili. Bakit? Cute kasi tignan. Kaya binili ko. Gusto mo ba ng anak? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Huwag mo nang bilhin ang ganito. Pagod na ako. Tigil na tayo ngayong gabi. CJ. Baby, pasensya na. Kahit regalo ay hindi maibigay sa'yo ni Mama. Xiao Bao, huwag mo akong lokohin. Zoe, ito na lang sa buhay ko. Hindi na kita lolokohin ulit. Jiajia, desidido na ako. Mas mahalaga si Zoe kaysa anak sa puso ko. Mahal kita, Zoe. Sasamahan ko siya hanggang pagtanda. Bukas na ang operasyon. Hindi na ako makapaghintay. Ayaw ko nang tiisin ang sakit sa puso. Sige, magkita na lang tayo bukas sa ospital. Zoe, dahil ayaw mo ng anak, wag na lang tayong magkaanak. Maging mag-asawa tayo habang buhay. Gising na. Zoe, ang ganda ng ngiti. Gusto kong bisitahin ulit si Jiajia ngayon. Pwede ba? Zook Xiao Bao, ang tuso mo na talaga nitong huli. Una, pinaligaya mo ako. Tapos hihingi ka ng pabor. Kanino mo ito natutunan? Wala, si Jiajia lang ang kaibigan ko. CJ, Totoo ba? Pumayag ka na?
Ayos. Salamat, Su. Ikaw ang pinakamabuting Zoe. Tara na, mag-ayos ka na. CJ, Madam, anong damit ang gusto ninyo? ito na lang. CJ, Nakakapagtaka itong damit. Noon ay maluwang pa ito sa inyo. Ngayon bakit hindi na maisuot? naku. Lumaki na talaga ang tiyan. Huwag nang magsikip na damit. Siguro tumaba ako nitong nakaraan. Humanap ka ng maluwag na damit. Opo, madam. Aalis na ako. Kain muna bago umalis. Tapos na ako kumain. Aalis na ako ha. May problema ba? Medyo lumaki po si madam. Hindi na kasya ang mga damit. Naalala ko itong damit. Malaki ang binili natin noon, di ba? Opo. Pero ngayon hindi na maisara ang zipper. Saang parte siya tumaba? Sa tiyan po, lumaki ang tiyan ni madam. Noong nasa ibang bansa ako, nagpunta ba saan man ang Mayora? Noon lang kayo umalis. Para ihatid kayo sa airport. Sa ibang panahon. Wala na po. Sa ibang oras. Halos nakakulong lang sa kwarto. Nakalabas. Isang beses nakalabas. Tapos noong uwi mo dito, Kumusta pagkain niya? hindi masyadong kumakain. Nung dumating ka lang kumain. Kitang-kita naman pa ang ayat. Bakit parang tumaba pa? Lumabas ka na. Opo. Sunduin mo ako. At alamin mo kung saan pumunta si Wenbao noong araw na yon. Kailangan ba kuya mo gagawa? Wala na tayong choice. Yung doktor na babae nagbakasyon. Makalipas ang 1 linggo pa, kaya mo maghintay. Wala tayong magagawa. Sa ospital sila lang ang may kakayahan para sa ganitong operasyon. Okay lang naman pala. Sa mga doktor, parang karne lang ang pasyente, walang gender difference. Nakakailang naman. Nagkasundo na kayo? Oo, nagkasundo na. May dugo ba kagabi? Pagdurugo, anong klaseng dugo? Anong nangyari sa'yo? Nasugatan ka? Wala, okay lang. Anong nangyari? May importanteng usapan kami ni Wenbao. Labas ka muna. Bakit hindi ako pwedeng makinig? Isa pa, med student ako, baka makatulong pa ako. Wenbao, ano sa palagay mo? Gia, hintay ka muna sa labas. Nahihiya akong magsalita pag nandito ka. Sige na nga. Wenbao. Hindi mo pa nasasagot tanong ko. Wala talagang nangyari sa amin. Tinanong lang kita kagabi. No sex within 1 month after operation. Naisip mo ba kung ganito ang mangyayari? Paano ito itatago? Bakit kailangang 1 buwan? Ako, pwede ba akong uminom ng pain reliever? Wala kang respeto sa sarili mo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Huwag naman itong masira. Ang batang ito ay maling panahon. Kaya bang takpan ng papel ang apoy? Ang bulkan na hindi sumasabog ang pinakadelikado. Dahil hindi mo alam kailan ito sisubog at gaano kalakas. Pirmahan mo itong papeles para sa operasyon. Maaari na tayong mag-opera. Ewan, bakit hindi ako pwedeng makinig? Si Wenbao yung kasama ko. Joe Hansheng. Ginoong Joe, bakit kayo narito? Hindi ba si Xiaobao ang hinahanap mo? Oo, tama po. Malamang nasa daan pa siya. Gumaling ka na ba? Dahil sa mga bitaminang ipinadala ni Ginoong Joe, gumaling na ako.
Talaga? Ginoong Joe. Ginoong Joe, ito po ang kuya kong si Yanlu. Yan Nick. Ginoong Joe. Naligaw po ba kayo ng department? May hinahanap po akong tao. Mukhang mali ang napuntahan kong department. Pag dumating si Xiaobao dito, sabihin mo maaga siyang umuwi, wag na siyang magpagabi tulad dati. Sige po, Ginoong Joe. Alis na tayo. Nakakatakot. Bakit laging ganito? Baka may GPS tracker si Ginoong kay Xiaobao. Kuya, baka nagpakamatay si Xiaobao. Nandito ako. Buti na lang mabilis kayong umaksyon. Nasa ospital na si Johan Sheng. Itutuloy pa ba ang operasyon? Baka bigla siyang mag-inspeksyon sa OR. Wala na akong ibang option. Kailangang ituloy. Sige. Pumunta tayo sa operating room. Ginoong Zhou. Akala ko ba'y umalis ka na? Sumama ka sakit. Jia, babalikan kita sa susunod. Mauna na ako. Kuya, anong gagawin natin? Bakit walang reaction si Johan Sheng? Anong nangyayari? Hindi naman sasaktan niya si Xiaobao. Ang bulkang hindi sumasabog. Ang pinakamapanganib. Lumapit ka. Zhuyi. Ako. Bakit hindi ka sumasagot sakit? Zhuye, dahan-dahan lang. Ano kaya kung maging malakas? Matatakot ako. Alam mo ba? Ang tao kapag takot na takot. Saka pinakasensitibo. Balik na tayo sa kwarto. May tao sa labas. Sinong maglakas loob na tumingin, bubunutin ko ang mga mata niya. Wenbao. Tandaan mo, ako ang asawa mo. Dito sa'yo. Kaninong anak ang dinadala mo? Zhou. Ano ang ibig mong sabihin? Pangangailangan. Kailan pa nagsimula? Di mo na ako naintindihan. Hindi. Naiintindihan ko. Ayaw mo sa mga bata, Jing Zhu. Kaya dito sakit. Walang magkakaanak kahit kanino. Patunayan mo nga sa akin. Paano ko ipapatuloy? Ano ang bawal sa buntis? Dapat alam mo na to.
Anong bahagi ka hinawakan niya? Malinis ang relasyon namin ni AC yan, Jim Ezzy. Pero kitang-kita sa mga mata niya na may masamang intensyon. Maniwala ka sa akin. Bakit mo ako iniiwasan? May malubha ka bang sakit? Na siya lang ang doktor. Nagpapasalamat lang ako kay AC yan. Sa tulong niya noong maghanap ako ng doktor. Alam kong ayaw kapag kasama ko ibang lalaki. Kaya nga ako umiiwas. Ganoon ba? Zeo. Anong gagawin mo? Ako mismo ang magsiyasat. Bakit sumasakit ang tiyan ko? Pagkatapos hawakan ni Senyor Zhao. Baka ang sanggol sa tiyan ko ay natatakot din sa kanya, Senyor Zhao. Hindi pwede. Medyo kinabahan ako. Pwede bang sa ibang araw na? Kapag nagsimula ang lalaki, di natitigil. Pero nasisilaw ako sa ilaw. Xiao Bao, ang tagal kong hinintay to. Hindi na ako makapaghintay pa. Sinabi ko nang wag mo na akong tanggihan. Tama si Senyor Zhao. Kapag tumanggi ulit ako, hindi na niya ako pagkakatiwalaan. Kailangan kong tiisin. Pagtiyagaan ko na lang. Huwag dapat malaman ni Senyor Zhao ang tot. Baka mawala na naman ang pamilya ko. Masakit. Wala pa naman akong ginagawa. Naipit ako. Hirap na ako huminga. Tumayo ka na. Ganito kaya? Pwede na ba akong magpatuloy? Yakapin mo ko, mahal. Ano to? Sino iyon? Ginoong Joe, dumating na si Inang Joe. Nauunawaan ko. Lumabas ka na. Ginoong Zhao. Ang bayo. Xiao Bao, magpahinga ka muna. Mauna na ako. CJ. Parang may nakapa ako sa baywang ni Ginoong Zhao. Isang markang parang bituin. Siya kaya ang lalaki noong gabing iyon? Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ina, bakit ka nandito? Anak kita, di ba ako pwedeng dumalaw? Ano tong mga marka ng halik sa katawan mo? Yung sirena bang iyon ang may gawa? Pilay ang mga hita mo. Mahina ang pangangatawan. Gabit araw kanyang ginagambala. Mga kalaswaang to. Sabi ko ng sirena yung babae na yan. Salot sa lipunan. Asawa ko siya. Sa legal na paraan. Asawa. Isang ulila siya. Mandurukot sa kalsada. Di siya karapat-dapat sa... Hindi siya kilala ng angkan natin. Hindi niya kailangan ng pagkilala nyo. At isa pa, wala akong karamdaman. Kahit ibigin ko siya habang buhay. Ano ng problema? Pagmamahal. Walang kwenta yung pag-ibig mo. Kahit pagtiisan mo siya, di siya magkakaanak kailanman. Alam mo ba, nabaog ka? Ano? Si Ginoong Zhao ay baog. Mukhang nagkamali ako. Ako ay Bao. Naku, hindi maganda ang timing. Paano ka napakatahimik? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya. Alam mo ba ang kahulugan ng pagiging baog mo? Ang daang taong pamana ng aming pamilya ay mawawasak sa iyo. Sino ang makakapigil sa takbo ng panahon? Ikaw. Paano naman si lolo mo? Wala ka na bang pakialam? Kung makikita niya ang ulat na ito, mabubuwal siya sa sakit. Para sa'yo, si Wen Bao lang ang mahalaga. May pakialam ka pa ba sa pamilya? Wala ito sa kontrol ko.
Nagtanong-tanong ako. May paraan para gamutin ito. Lumayas ka kasama ni Mama. Ayaw ko. Bakit ka ganyan katigas ang ulo? Kung hindi dahil sa pag-aalaga sa kanya. Hindi sana, hindi mo pinagamot ang binti. Hindi ka ba niya kayang tiisin kahit sandali? Hanggang sa kalusugan mo'y pabayaan mo na? Maaaring iwan ang alaga sa pet shop. Pero ang tao, noong pinili ko siya, desisyon ko na ito, pananagutan ko siya habang buhay. Hindi mo ba naisip na hindi si Wenbao ang umaasa sa akin? Ako ang hindi kayang mawalay sa kanya. Dahil pala sa akin ang pilay ni Lolo Zhao. E di isama mo siya sa abroad. Nasa lungsod ng Han ang kaluluwa ng magulang niya. Dito lang siya makakaramdam ng ligtas. Gagapos ka ba sa kanya magpakailanman? Hindi kaya, siya na ang buhay ko. Hindi naman. Simula noong magkaroon tayo ng sapat na pagkain, hindi ka na nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Maraming babae sa labas. Marami sa mayayamang dalaga. Naghihintay para magpakasal sa... Hindi ako interesado. Hansheng, Inay, huwag niyo pong gawing imposibleng umuwi ang anak niyo. CJ. Wala na akong sasabihin pa. Kahit anong sabihin ko, hindi mo naman ako pakikinggan. Wala kang pagtingin sa inang katulad ko. Hindi naman ganito. Si Ihizu ay katulad ko. Mahal na mahal ang sariling ina. Ipinagtanggol niya ako, kahit kalabanin pa ang sariling pamilya. Pero nagdadalang tao ako sa ibang lalaki. Akala ko ang pagsamahan siya habang buhay ang pinakamalaking pasasalamat sa kanya. Pero hindi ko inakala na sinira ko pala ang buhay niya. Hansheng, ikaw ang pinakamalaking ipinagmamalaki ko. Hinding-hindi ko hahayaang sirain ng babaeng yon ang buhay mo. Ginoong Zhao, ayos ka lang ba? Narinig mo lahat? Kahit si Xiao Bao ay magdaramdam sa akin dahil hindi ako mabuntis. Ginoong Zhao, maghiwalay na tayo. Aalis ka na ba sa akin? Kahit tayo ay maghiwalay, mananatili ako sa tabi ni Ginoong Zhao. Hindi kita iiwan. Alam kong pinakasalan mo ako para bigyan ako ng tahanan. Ayokong maging pabigat sa buhay. Kung dahil sa nanay ko at nagdulot ito ng hirap sa'yo, pwede kong putulin ang relasyon sa pamilya Zhao. Huwag. Ginoong Zhao. Nais kong maging masaya ka. Huwag dahil sa ang maging dahilan ng iyong kalungkutan. Ang makasama kang ganito. Paano ako magiging malungkot? Ngunit sandali lang ang ligayang ito. Ang tiwalang ibinibigay mo ngayon, kapag lumabas ang katotohanan, gayon din ang galit mong mararamdaman. Maghiwalay na tayo. Sawang-sawa ka na ba? Kahit masarap ang pagkain araw-araw. Sa huli, mababansot din ang panlasa. Mukhang nasa rebelde face ka na. Gusto mo ng thrill, di ba? Tapusin natin ang hindi natin natapos kanina. Sapat bang nakaka-thrill? Sa sofa kaya? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Seryoso ako sa paghihiwalay. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Walang divorce sa sistema ko. Di ba't pag sa kabilang buhay lang ang paghihiwa? Patayin mo na lang ako. Ako na mismo ang maghahanda ng patali. Paano ko papatayin ng mahal? Kung gusto mong makipaghiwalay, dapat mamatay muna ako. Ibig mo bang mawala ako? Huwag. Ikaw ang tagapagmana ng Zhao. Hindi ka pwedeng Wala namang tronong namamana sa Zhao. Kung sakaling walang magmana, lahat ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa lipunan. Meron din tayo. Pumunta ka sa ibang bansa para magpagamot. Mag-asawa ng bago at magkakaanak ka. Kung magkakaroon man ng anak, ikaw lang ang karapat-dapat maging ina niya. Hindi ako karapat-dapat. Ako'y nadungisan na. Ginoong Zhao, tatanggapin mo ba ang anak na hindi mo kadugo? Ano ang sinabi mo? Ako, nagbibigay lang ako ng halimbawa. Gusto mong magtaksil sa akin? Kung ako naman ang magtaksil, hihiwalayan mo ba ako? Hihiwalayan kita. Siyempre hiwalayan. Pero bago hiwalayan, Bago kita iwan, gagantihan ko kayong dalawa ng todo. Gagawin kitang parang hayop. ganyan ba talaga kagrabing parusa? Wala bang mas banayad na paraan? Kaya kong tiisin lahat ng pagkukulang mo. Pero ang katapatan lang ang hihingin ko kapag kinain mo ang tiwala ko. Kahit mahal na mahal kita, kaya kong wasakin ka ng sarili kong kamay. Hindi ko kayang tiisin ang pagkukunwari. Naiintindihan mo ba? Ginoong Zhao, wag mo akong patayin.
Ginoong Zhou. Ikaw, Isang taon na pala tayong nagpakasal, pero hindi pa ako nagpropesyal na pagliligaw. Sayang nga lang. Di na kita mababaan ng tuhod. Ginoong Zhou. Panahon na para kay Bunso maghandog ng malaking kasal, kahit ayaw ng pamilya Zhou. Gagawin kong kilalanin ka ng buong mundo. Bunso, pakasal ka sa akin, pwede ba? Gusto mo bang manatili sa piling ko habang... Tahimik ka. Kunin ko iyang mo. Mula ngayon, wala nang pakialaman sa iba. Tayo lang hanggang dulo. Ginoong Zhou, kung malaman mo ang totoo, mamahalin mo pa rin ba ako? Pupunta ako sa opisina para pag-usapan ng proyekto. Kaya mo bang mag-isa sa Opo. mabait? Jia, bakit hindi mo sinasagot ang mensahe ko? Iyan, ang swerte naman ng pagkikita natin. Nais ko pa sanang magpa-opera sa... Hindi ko na kayang gawin ito para sa inyo. Bakit po? Tulad ng nakikita ninyo. Nagsara na ang ospital ko. Nawalan rin ako ng trabaho. Ano? Marahil kulang pa ang kakayahan ko. MS, huwag ninyong isipin masyado. Makikiraan po. Xiaobao, bakit ka nandito? Si Boss Zhu ba ang may gawa nito? Hindi po, huwag kang mag-isip ng malalim. Pupuntahan ko siya. Hoy Xiaobao, ipaglalaban mo ba ang kapatid ko? Nababaliw ka ba? Hindi ka ba natatakot kay Demonyong Joe? Okay lang, makakahanap uli ng trabaho ang kapatid ko. Jia, sobra na ang tulong mo sa akin. Hindi na ako pwedeng umabala pa sa kapatid mo. Xiaobao. Ano na naman? Tapos na ang lahat. Boss Joe, natapos na ang unang phase sa West Suburbs Project, ayon sa forecast namin. Boss Zhou, may sasabihin ako. Gusto kitang kausapin. Nagpulong pala si Ginoong Zhou. Itigil ang pulong. Sa susunod na lang ang report. Pero napaka-importante ng proyektong ito. Ayokong ulitin pa. Naiintindihan. Alis na. Anong nangyayari? Si Mrs. Doe ba ito? Hindi pa alis? Pasensya na sa abala sa pool. Pasensya na. Sino yang inosenteng babae na yan? Hindi kaya asawa ni Ginoong Joe yan? Pansinin niyo ang singsing sa daliri niya. Bakit may ganong klaseng singsing? Mukhang may kasal na mangyayari. Meron kasing mga tao, nagsisikap ng husto para lang magpakitang gilas kay boss. Mukhang wala ng saysay. Ang pangarap nilang umangat ay mawawasak. Ano ng problema? Nangungulila ka ba? Boss Zhou, bakit mo isinara ang ospital niyan? Lumabas ka. Punta ka rito, may sasabihin ako. Pangkabuhayan. Ang lakas ng loob mo, naghahasak kang banggiti ang pangalan ng ibang lalaki. Galit na galit si Boss Zhou. Mabigat ang kahinatnan nito. Anong klaseng kahinatnan? Boss Zhou, hindi ko iyan ang ibig sabihin. May sasabihin sana ako sa... Ayokong makinig. Ang kuting palay ng angagat na. Boss Zhou, hindi ko inakalang ganito kalala.
Unang beses mong ipakita ang pagtutol sa Kim. Dahil ba sa kanya? Hindi, ayoko lang mapahamak ang inosente. Tinutulungan lang nila ako. Tulong. Ginagawang mailap ka ng mailap. Ginagawang suwel ka ng suwel. Boss Zew, may sarili akong pagkatao. Hindi mo ako dapat kulungin. Parang maya sa hawla. Gusto mo nang lumipad palayo. Sa mayang nagnanais lumayas. Alam mo na gagawin ko, di ba? Pupugutan ko mismo ng pakpak. Boss Zew, ano ang gagawin mo? Gagawin ang dapat ng mag-asawa. Opisina mo ito. E ano naman, pagkagustuhan ka ba ay may lugar. Ayaw ko. Ayoko nito. Ayaw kong ganito. Ngayon, wala kang choice. Bitawan mo ako. Nandidiri ako. Ganito ba kasarap ang halik ko para sa'yo? Wenbao, tagumpay mong nagalit ako. Huwag. 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 Buntis ako. Anong sinabi mo? Pasensya na. Ilang buwan na? 3 buwan. Kanino? Hindi ko alam. Lasing ako noon. Kailan ka pa natutong uminom? Kung hindi lang kanina, hanggang kailan mo ito itatago? Hindi, patawad. Ayokong maglihim sa'yo. Mga aksidente lang iyon. Alam na. Nang umuwi ako sa bansa, nagpalaglag ka nga, Wenbao, balak mo itong sekreto habang Nagsiyasak ka sa akin. Wenbao. Si Zuye sa puso mo. Ano ba talaga ang lugar niya? Pinakamahalaga. Pinakamahalagang lugar. Pinakamahalagang pwesto. Nakakadiri ang sinasabi mo. 10 taon, 1 beses lang umalis. Dahil gusto kong makapagpakasal ng maayos sa'yo. Ikaw naman, 1 pagkakataon lang, hindi mo mapigilang maging malibog. Ang minamahal ko ng lubos. Ang dalisay sa paningin ko. Malibog naman pala sa iba. Tama ka. Malibog nga ako. Anong parusa ni Zuye sa babaeng ito? Fuzeo, Joey. maghanda ng abortion operation. At hymen repair. Opo. Zuye, kung sasabihin ko, ito na ang huling anak ko. Isang laruan lang, hindi na mabubuntis. Hindi ba mas mainam? Tama ang sinabi ni Master Zip. Master Joe. Samahan ko muna kayong magpahinga. Madam. Tara na. Assistant Few. Hindi mo na ako kailangang tawaging madam. Hindi na ako karapat-dapat. Umalis na tayo. Naka-schedule po ang operasyon nyo bukas. Dito na po kayo tumuloy ngayong gabi. Salamat, Assistant. Madam. Kahit na traderin mo si Master Joe, sa pagmamahal sa iyo ni Master Joe, baka mapatawad ka pa niya. Pero hindi mo dapat binuo ang anak ng lalaking iyon. Kaya ka pinapalaglag ni Master ay hindi dahil sa gusto niyang maging malupit. Ang totoo ay dahil Nangyari na ang nangyari. Mas madali kong sasabihin. Kung itatago mo ito kay mas masasaktan ako. Ayos lang ako, Assistant Few. Tutal, ang batang ito, hindi naman talaga siya dapat pumunta sa mundong ito. Matagal ko na siyang gustong ipalaglag. Ito ang parusa na nararapat sa akin. pero, Gusto ko nang magpahinga. sige po, Madam, magpahinga po kayo ng mabuti. Hello. Jiajia, pwede mo ba akong hanapan ng abogado para gumawa ng kasunduan sa diborsyo?
Joe. Ginoong Joe, gising na po kayo. Paano ako naparito? Himatay po kayo kanina, Ginoong Joe. Nagpatawag kami ng doktor. Sabi po ay pagsiklab ng galit ang dahilan. Ginoong Joe, mainom po kayo ng tubig. Nakalimutan mo ba ang aking patakaran? Maliban sa oras ng trabaho, walang babae ang lalapit ng 3 metro. Kung mauulit pa ito, lalayasin kita sa Zoo Corporation. Joe Hansheng. Ako ang napiling nobya ng ina. Makukuha rin kita. Xiaobao, nakakamatay ang ginawa mo. Maghihiwalay kayo ni Ginoong Joe. Wala ka namang lagnat. Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Jia, maliwanag ang isip ko ngayon. Sinabi ko na ang pagbubuntis ko. Kay Ginoong Zhou. Ano? Nanakit ba siya sa iyo? Kung sinaktan o minura niya ako, mas matatanggap ko pa. Sa totoo lang ako ang may kasalanan. Pero minura niya ako. Tinawag niya akong puta. Galit lang ang salita niya. Nakalimutan mo ba ang sinabi niya sa sabi niyang wala na. Babae na mas dalisay pa sa Lumipas na iyon. Ang basag na salamin di nabub. Kahwa ipaampon ko ang sanggol. Aayusin ang pagkadalisay. Panghuhusayin niya pa rin ako. Aayawan niya ako. Ayaw ko nang magsinungaling sa kanya. Ayoko ring masira tayong nagmamahalan na pareho lang masasaktan. Jia. Tulungan mo ako. Sige, papagawa ko ng kasunduan. Salamat, Jia. Ang sarap may kasama kang tulad mo. Busog na ako. Itutuloy mo talaga ang pagpapalaglag. Si Master Zhou ang nag-ayos ng operasyon. Mas mabuti na rin to. Di na ako magtatago ng mga sekreto. Ayoko talaga sa pagsisinungaling. Maghihiwalay na kayo. Bakit kailangang ipalaglag mo siya? Ito ang solusyon para kay Master Zhou. At parusa ko sa sarili ko. Pero hindi kasalanan mo to. Wala nang saysay ang katotohanan. Jia. Di ko rin naman gustong maging pabigat sa kanya. Mas magaan siguro buhay ni Master Zhou kapag wala ako. Hindi naman. Noon raw po si Master Joe ay napakalupit. Naaksidente siya sa kasagsagan ng kabataan niya, nawalan ng 2 paa, kaya lalo siyang naging magulo ang ugali. Nang dumating ka, parang liwanag na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Akala mo siya ang sumagip sa'yo, pero ikaw din ang naging kaligtasan niya. Kaya nga, ayokong dumihan ang magagandang alaala nating dalawa. Isang hampas lupa lang ako, pero nakasama ko si Master Zhou ng 10 taon. Sobrang sapat na iyon para sa akin. Oras na para magpakala, matutong tumayo sa sariling paa. Pasensya na. Wala akong karapatang pakialaman desisyon niya. Nadamay pa si attorney yan. May utang na loob ako sa inyo. Hindi ko alam kung paano babawi. Huwag kang mag-alala sa kapatid ko. Trabaho lang yan ang hilig niya. Ngayon mas mabuti. Mapipilitan na siyang magnegosyo. Pagkatapos ng operasyon bukas, pakibigay na lang to kay Master Zhou. Xiaobao. Magkakaroon din ng pagbabago. Ginoong Joe. Lumalamig na ang panahon. Ingatan mo ang iyong binti. Maulan na ng nyebe sa labas. Naalala ko pa. Noong sinundo ninyo ang misis sa Joe Residence, nyebe rin noon. Di na malayan, 10 taon na pala ang lumipas. Fuzhou. Anong gusto mong sabihin?
Makalipas ang 1 oras, magpapa-opera na ang misis. Hindi ka ba talaga pupunta para bisitahin siya? Sa palagay ko, dapat kang makipag-usap ng maayos sa misis. Mahal na mahal ka niya. Paano kanya sasaktan? Pagmamahal ba ito? O takot lang sa akin? Sa mahabang panahon, hindi ko man lang narinig sa kanya ang salitang mahal kita. Simulat sa pool, sarili ko lang ang nagmamahal. Pero tama na. Kahit anak ko ito, papaalisin ko rin. Alam mo ang kalagayan ng kanyang katawan. Kung aayawan niya ang bata, hindi ko na ito pag-uusapan. Ginoong Joe, nasugatan kayo. Alin mong mata ang nakakita ng sugat? Mabuti naman at ligtas kayo. Habang inaayos ang malita ni Ginoong Joe. May nakita akong barong may dugo. Kung ligtas naman pala, aalis muna ako. Tigil. Kunin mo ang barong iyon. Totoo ngang may dugo. Master Joe, itong damit na ito. Para sana sa abroad mong biyahe. Ano nangyari dito? Ang lamig. Sa lansan mo. Parang hindi ko maalala. Bigyan mo ako ng telepono. Pares na 2. Pass muna. CJ, 3, 4, 5. Tumawag si Master Han. Master Han, may utos ka ba? Luzon. Yung nangyari sa bar 3 buwan nakalipas. Ulitin mo ng detalyado. Naginuman kami sa'yo. Hanggang malasing ka, nawala memorya mo. Di ba hinatid kita sa airport kinabukasan? Sigurado ka? Oo nga. Master Han, kahit 10 tapang pa, di kita lolokohin, di ba? Tumawag si Lauhan. Baka nalaman niya, yung pagpainom natin ng gamot sa kanya. Sino ba nakakaalam? Pagkatapos uminom sa kalang nagsabi, tungkol sa kasal niya. Ano gagawin natin? Mabuti pang gibain 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Kailangang itago natin to. Sayang lang. Maganda yung prinsesa ng bar. Hehe. Ano problema, Master Joe? Ano ba nangyari nung gabing yun? Wala akong alam. Lasing na ko noon eh. Pumunta sa ospital. Joe Hansheng, labas ka. Paumanhin, hindi sinasadyang tumango. Huwag kang maniwala. Joe Hansheng, may sasabihin ako sa kanya. Anong kailangan mo sa akin? Ha? Joe sa wakas lumabas ka rin. Kung ipinagdadasal mo ang kapatid mo, umuwi ka na. Joe bakit pinapa-abort mo si Xiaobao? Hindi ko ugali ang magpalaki ng anak ng iba. Pwede yun ay aksidente lang. Alam mo naman ang nararamdaman niya sa iyo. Kung talagang gusto niyang magtaksi, bakit hindi siya uminom ng emergency pill? Bakit ang lupit mo sa kanya? Wala kang pagmamahal sa kanya. Mahal ko man si Xiao Bao o hindi ka dapat manghimaso. Pagkalabas niya sa ospital, hindi na kayo dapat magkita. Paghihiwalayin mo kami. Gaya ng inaasahan. Para sa iyo, siya ay ibon sa hawla. Ganoon ba? Sayang. Hindi mo na siya makukulong. Ito ay mula kay Xiaobao. Ang perang ibinigay mo sa kanya, hindi niya ginamit kahit piso. Kung hindi siya nagsumikap para sa regalo mo, hindi sana siya pumunta sa bar. Wala nang saysay ang lahat ngayon. Joe Isang hiling lang. Huli na ito. Pakawalan mo na siya. Ito ang kasunduan sa divorce, na pirmahan na ni Xiaobao. Hindi na siya asawa mo. Sabihin mo ang totoo. Lumalaban ang pamilya yan. Kung hindi kayo nagpakulong, hindi kami lalaban. Alam mo bang delikado ang pagpapalaglag niya? Huling anak na niya ito. Ano ang ibig sabihin? Espesyal ang katawan ni Xiaobao. Sabi ng kuya ko, kung ipapaaborsyon niya to.
Hindi na siya makakaanak Pero habang ipinilit pa buhay. rin niyang tanggalin yun. Alam mo ba kung bakit? Dahil sabi nitong tanggang to, mas mahalaga ka kaysa sa sanggol. Mahal ka niya. Kaya niya itinago sa'yo. Natatakot siyang iwan mo siya. Baka hindi mo na siya gusto. Pero ang pangarap niyang makasama ka habang... Mr. Joe, hindi mo alam. Sa puso ni Xiaobao, ikaw na ang buong mundo. Si Xiaobao ngayon, nasa operating table na siguro, tulad noong 10 taon. Nakita mismo niya, ang pagpanaw ng ina niya. Ano ba ang binigay mo? Wala kang nagawa. Nananatiling malamig ang mundo niya. Mr. Joe, okay ka lang ba? Tawagan agad ang hospital. Pa-verify ulit ng resulta. Opo. Hello. Nakuha na. Mr. Joe, tama ang report. Hirap talaga si Mrs. Joe mabuntis. Delikado kung ipipilit ang pagbubuntis. Hanggang ngayon di pa nila alam na natural pa siyang nabuntis. Pero, Sabi, kapag lagpas 3 buwan, mas delikado ang abortion kaysa manganak. Maaari pang mawala ng matris. tumawag sa ospital. Ipahinto ang operasyon. Pupunta na tayo ngayon. Opo. Legresu, oras na para sa operasyon. Pakisaksak ang phone ko. At, ipadala ang lahat ng staff na walang ginagawa sa entrance ng operate. Sige po. Doktora. Huwag mo pag-aksayahan ng oras. Legresu, sobra po kayo. Trabaho lang po namin ito. At ayon kay Boss, bukod sa akin, walang may alam na kayo ang mag-operate. Huwag kayong mag-alala. Wala na akong maraming araw bilang English. Legresu, alis na tayo. Di sumasagot si Boss Joe. Tawagan ang nurse station. Sige. Walang sumasagot pa rin. Tuloy-tuloy lang ang tawag. Hello. Magandang araw. Anong problema? Walang problema. Ituloy natin. Sige, inject na ang anesthesia. Magsisimula na ang operasyon. Tigilan mo yan. Nandyan pa ang bata. Ikaw ba si Isian? Yung sinabi mo kanina, anong ibig sabihin ng nandyan pa ang bata? Nakita ng guro ko ang ultrasound report mo. Sinabihan niya akong hindi ka pwedeng magpa-abortion. Baka marisgo ang pagkaalis ng matris mo, kaya pinahinto ko ang operasyon. Ano? Buti na lang dumating agad kuya ko. Baka nagkamali na ako ng malaki. Kung hindi ako nagpa-abortion, hahayaan kaya ako ni Zuye? Xiaobao, may sasabihin ako sa'yo. Kailangan mong maging matatag. Huwag kang mawalan ng malay. Naaksidente si Joye. Hansen, huwag mo akong takutin. Gising na kaagad. Tita, mapalad si Zuye. Gigising din siya. Madam Joe, samahan niyo po ako. Sige. Lucy, alagaan mo si Hansen. Opo, tita.
Hansen, pagising mo. Magpakasal tayo. Ikakasal. Kasal. May paparating na. Titingnan ko. Zuyi, ako si. Alam ko kung sino ka. Nakita na kita sa conference, nakalimutan mo na ba? Ah, ikaw pala. Kumusta? Alam mo ba pag alis mo, ano sinabi ng mga executives? Sabi nila bakit pipili si Zuye ng ordinaryo. Kung malaman ng ibang ikaw ang asawa ng si. Kakahiyan ng buong kumpanya. May agwat na hindi mapupunan ng pagsisikap. Kung pakakasalan ka ni Zuye, panandalian lang yun. Babae kang may anak sa iba. Alam mo na pala. Si Zuye ba ang nagsabi? Maghanda ng abortion procedure. At hymen reconstruction. Hindi galing kay Zuye. Paano ko malalaman kung hindi dahil sa kalaswaan mo? Hindi ako magiging bagong fiancé ni Zuye. Ganun pala. Sana maging disenteng ex ka. Huwag ka nang magpagulo. Zuye. Hindi gagawin yun. Umalis na sana ako kay Zuye. Pumunta ako para tingnan kung okay siya. Nakampante ako nang makita siya. Sana alagaan mo siyang mabuti. Zeuyu. Sanse. Dok, kumusta na ang kalagayan ng anak ko? Huwag kayong mag-alala, Ginang. Pero nakapagtataka. Maganda ang kondisyon ng kalamnan ng binti niya. Mukhang palaging may nagmamasahe dito. Kung hindi dahil sa aksidente, baka malapit na sana siyang gumaling noon. Ano? Makakatayo pa ba ang anak ko? Kailangan ng operasyon, pero ang resulta. Tiyempohan na lang natin. Ang malubhan niyang sakit. Pwede ba itong gamutin dito? Wala naman siyang ganong sakit, malusog ang katawan niya. Naiintindihan ko na. Salamat, Dok. Niloko pala ako ni Hansheng. Siguro dahil baog si Wenbao. Kaya siya nagsinungaling. Anong ginagawa mo dito? Bisitahin si Zuye at magpaalam. Anong sinabi mo? Maniniwala ba ako na kaya mong bitawan siya? Anong kailangan kong gawin? Pakasal ka sa loob ng 6 na buwan para mawala na ang pag-asa nyo. Kung hindi, pipili na lang ako ng lalaki para sa'yo. Gagawin ko talaga ito. CJ, magpapakasal ako sa loob ng 6 na buwan. Pero may huling sasabihin ako. Ginang Zhao, mahal na mahal kanyang ina, kung maaari, sa halip na puro sisi at kontrol. Yakapin niyo sana siya paggising niya. Ang ganda talaga ng baby ko. Lalo na ngayong nagpapagaling siya, lalong gumaganda. Siya, wag mo na akong tuksuhin, nakakahiya. Mas lalo kang gumaganda kapag nahihiya. Hindi na kita tatawaging Xiaobao. Sa susunod, kailangan na kitang tawaging sister-in-law siya. Doktor yan. Tinutulungan niya lang ako. Napag-usapan na namin. Magdidiborsyo kami ng palihim pagkatapos ng 3 buwan. Xiaobao ko. Sa tingin mo ba matulungin talaga ang kuya ko? Ha, siguro nga. Wala. Tara na. Nakaayos na. Ang buntis ko ay lalabas na. Huwag mong paghintayin ang kuya ko. Ibigay mo sa akin ang bulaklak mamaya. Gusto ko ng magka-boyfriend. Ano? Xiaobao, hindi mo talaga hahanapin ang tunay na ama ng bata. Pag-isipan mo pa, wala ka talagang maalala. Ang ganda. Paano kaya to? Hayaan na. Ayoko na maglaro. Kasalanan ng lalaking yun kung bakit nangyari sa'yo to. Kapag nakita ko siya, ipapakulong ko siya. Ipakilala natin ang napakagandang bride. Ikaw na ang susunod. Ang ganda mo. Ha. Teka, Master Zhao. Zup Xiaobao.
Hindi mo na talaga gusto si Masters. Zhuyi. Kita ni Lolo Bam. Nakakalakad na. Sab ko gusto kong magpakasal kay Xiao Bao nakatayo. Xiao Bao. Uwi ka ba kasama ni Zujay? Sumama ka sa akin. Xiaobao. Nakalimutan mong malapit ka ng mga anak. Pasensya na, Zhuyi. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Kung hanap mo lang ay ama para sa bata, bakit hindi ako ang pipiliin mo? Noong pinapalaglag mo ang bata, dahil, sabi sa medical report delikado ang pagbubuntis mo, ako ang nagpasakit sa iyo. Pasensya na. Wala kang pagkukulang sa akin. Ako ang may sala sa iyo. Zhuyi, pumunta ka sa Amerika para magpagamot. Huwag mo na akong alalahanin pa. Tanga, kung hindi mo anak ang sanggol, ano pa ang saysay nun? Xiao Bao. Pwede ba akong maging karapat-dapat na maging ama ng iyong anak? Seryoso ka ba? Si Zhuyi ang tatay ng batang ito. Pero hindi mo naman siya kadugo. Alam ko, pero hindi ko iyan problema. Mas mahalaga ang iyong katawan at puso kaysa katapatan o dangal. Isang masamang kabanata lang to sa buhay natin. Huwag nating sayangin ang ating pagmamahalan. Ikaw rin ay biktima. Mas kailangan mo ng pag-intindi, hindi ba? Mahal kita. Kaya tatanggapin ko lahat ng pagsubok sa buhay. Xiao Bao. Pakasal ka na sa akin. Tulad ng pinangako natin. Isang buong habang buhay. Zhuyi. Zhuyi, huwag mo akong takutin. Huwag mo akong takutin. Zhuyi, Zhuyi. Joey. Joey, ikaw, nawala si Joey sa ospital. Alam kong pupunta siya rito para sa'yo. Nagte-treatment pa ang kanyang binti. Kung pipilitin niyang tumayo, baka lumala ang sugat at hindi na gumaling. Tatawag ako ng ambulansya. Huwag na. Nasa labas na ang sasakyan. Fen, sumama ka na sa amin. 10 taon kayong nagtulungan ni Zuwawei. Masasaktan mo siya kung iiwan mo siya ngayon. Ayaw ko rin. Pero, Seryoso si Joyan na maging ama ng bata. Inihanda na niya lahat para sa pagdating ng sanggol. At saka, wala namang papel si Joyan di. Ang dahilan kung bakit niya sinabing napakaganda niya, ay dahil iniisip niya ang hirap ng kalagayan mong buhay pa. Siya ay taong napakahilig sa mga bata. Naghanda na siyang hindi mag-asawa habang buhay. Dahil higit sa mga anak, ikaw ang minamahal niya ng buong puso. Nang nasa operasyon ka ng kalahating taon ang nakalipas, patuloy na pinapahinto ni Sir Joe ang operasyon, ngunit walang sumagot sa tawag. Kaya, nagkaroon kami ni Sir Joe ng aksidente. ngunit may babaeng nagsabing pakakasalan niya ito. Si Lucy ba? Wala na siya sa sistema ngayon. Pati ang CCTV footage noong araw na iyon, lahat ay naimbestigahan na namin. Alam naming napilitan kang pakasalan siya ni Lola Joe. Madam, ayon kay Sir Joe, hindi ka na niya pahihirapan kailanman. Ngunit, Sige na, ni unlike, huwag kang magsisi. Nais kong maging sandigan mo, hindi hadlang sa buhay mo. Ang makapagpatnubay sa isang nagugulumihan ng babae, ay katuparan na ng tungkulin ko sa buhay. Ano man ang mangyari, tandaan mo, ang sariling kaligayahan mo ang dapat na una. Kung saktan ka ni Zhou Haisheng, ang pinto ng pamilyang yan ay laging bukas. Xiaobao, ako'y magiging sandigan mo habang salamat Kiang Kiang.
Salamat, yan Luke. Naway matagpuan mo agad. Ang taong tunay na magmamahal sa iyo. Salamat sa iyong pagbati. Assistant Vice, dalhin natin agad si Sir Zhao sa ospital. Sige. Kuya, sigurado ka bang hindi ka pa susubok ulit? Ang pangarap ko'y ingatan ng kanyang kaligayahan. Ngayong bumabalik na ito, tapos na ang misyon ko. Maging masaya ka. Doc, kumusta na ang mga ito? Maaari bang magkaroon ng komplikasyon ang binti niya? Walang malubha sa binti niya. Nawalan siya ng malay dahil sa matagalang nerbiyos at bigla ang pangingisay mula sa emosyon. Kailangan niyang magpahinga. Salamat. HMM. Zuyan, dati ako ang mahina at may sakit. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Ngayon nagpalit tayo ng papel. Hindi ako sanay. Pwede ka bang gumising ng mas mabilis? Binibining Joe. Nasa huling yugto ka ng pagbubuntis. Mahalagang panahon ito. Ingatan mo ang iyong emosyon. Huwag masyadong malungkot. Ikaw nga. Binibining Zhao. Nakalimutan mo na ba ang ating usapan? Hi Sheng, walang mabuting nangyari simula nang makilala kita. Ano ang nangyari sa tiyan mo? Sige, naglilihi ka sa anak ng iba, tapos nagpakita ka pa kay Han Sheng. Umalis ka na rito. Binibining Joe. Kung sasabihin kong anak ito ni Ginoong, paalisin mo pa ba siya? Ano ang sinabi mo? Anak ito ni Ginoong Joe? Huwag mo akong lokohin. Samahan mo ako para sa DNA test. Tingnan natin kung talagang anak niya ito. Alis na tayo, Binibining Joe. Binibining Joe. Kumusta po, tita? Bisita lang po, tita. Ha? Hindi ba't ikaw ang prinsesa sa bar? Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Nagbar ka, prinsesa. Buntis ka? Anong nangyari? Buntis ka? Akala ko sapat na ang perang binibigay ko sa iyo. Nagprinsesa ka pa. Tigil. Senyor Joe, gising ka na? Senyor Zhao. Prinsesa. Magpaliwanag ka. Anong prinsesa? Haha, hay yan, pasensya na. Nagkamali ako, wag mo akong patayin. Nung gabing aalis ka, gusto naming bigyan ka ng prinsesa. Kaya nilagyan namin ng baso mo ng gamot pagkatapos mong uminom. Sabi mo ikakasal ka na. Akala namin biro lang, pero sobra na pala. Kaya hindi na kami nagsalita. At nung gumising ka naman, hindi na namin binanggit, yung Master Lo. Ang kasama mo nung gabing iyon. Ziying. Ikaw pala ang lalaki nung gabing iyon. Ikaw ang tunay na ama ng sanggol. Xiao Bao. Ikaw pala. Naku, buti naman, hindi kita niloko. Walang ibang ama ang sanggol ko. Xiao Bao. Hindi kita nakilala noon. Pinahirapan kita ng matagal. Pasensya na. Huwag kang magpakampante. Sobrang pagkakataon lang ito. Sumama ka sa DNA test. Xiao Bao, anong nangyari? Xiao Bao, Manganganak na ako. tulong, sagipin mo ako. Nanay. Kami ni Xiao Bao ay tunay na nagmamahalan. Bakit mo ginagawang masakit para sa lahat? Kung may mangyari kay Xiao Bao at sa sanggol, mawawala ka sa anak mong ito. Mali si Inang Haisha. Tama na ba ang pag-amin kong nagkamali? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Aray, ako. Hindi ko sinasadya. Basta tunay na Joe ang dugong nananalaytay. Ako siya ng buong puso. Joe, kumusta na si Xiao Bao? Nasa operating room pa rin.
Bakit biglang nanganak ng maaga si Xiaobao? Maayos naman siya noong magkasama tayo. Saan nanggaling ang biglaang paglihis? May kondisyon si Xiaobao mula pat bata, kaya inaasahan na ang maagang panganganak, huwag nang sisihan ng sarili. Maniwala na lang tayo sa mga doktor. Anong ginagawa mo? Sa oras ng panganganak, ang mukha ng pamilya ang nagpapakita ng tunay nilang saloobin. Itatala ko ito para makita ni Xiaobao paglabas niya. Mag-push, i-push mo. Aaray. Bakit hindi lumalabas? Naipit. Di na kaya, mahina ang resistensya ng buntis. Kailangang isasarian agad. Xiaobao. Huwag kang magkaroon ng masama. Huwag mo akong takutin. Kumusta ang asawa ko? Ano na kalagayan ng misis ko? Maligayang bati, ligtas siya at ang sanggol. Ay, mabuti naman, mabuti naman. Salamat at ligtas. Buti na lang okay. Zhuyi, noong tinanong mo ako dati, kung gugustuhin kitang makasama habang buhay, ang sagot ko, naman, CJ. Zuye at Xiaobao magkasama habang buhay. Hinding-hindi maghihiwalay. Anak, ang bait mo. Palitan ko ang diaper mo. talaga namang all-around dad si Zhuye. Nandito ka kasi, mas magaan ang recovery period ko. Zuye pa rin ang tawag mo sa akin. Di, honey, Ha? Di ko narinig. mahal, narinig mo na? Niloloko mo ako. Gusto mo na ba ng pangalawang anak? Nakalimutan mo, sabi ng doktor. Pagkatapos ng panganganak mo, at mahusay na pangangalaga, wala nang panganib sa susunod. Honey, 1 taon, at kalahati na, tayong di nagkapili. Gusto kong bibiruin kita. Nakuha kita. Huli ka na. Jia. Hoy, Xiaobao, may magandang balita ako. Pangulo na ng First Hospital ang kuya ko, at makakapag-intern na rin ako doon. Totoo ba? Ang galing, nawala na ang pag-aalala ko. Dahil sa mister mo na si Zhou Ye. Xiaobao, pasalamatan mo ng mabuti si Zhou Ye ha. Di ko inakalang tutulong si Zhuye kay Isian. Noon kasi, Kaya pinakiusapan ko siya. Nang mas maayos na paraan. kailan pa natuto si Zhuye humingi ng tawad? Para kay Xiaobao, gagawin ko ang lahat. Xiaobao, dapat na ba tayong gawin na ang dapat? Haha. Julia. Mahal kita. Salamat sa pag-ibig. Inakay mo akong tumawid sa hamog. Hanggang sa liwanag.